Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin today, what is God Biblical Plan? At syempre, nasa series pa rin tayo na kung sino yung sa Bible Character Edition. Sa unang topic natin, si God Existence, Foundation of Everything. Pangalawa, God's essence, love within Trinity. Sa third is God's character, loving and relational. Pang-fourth is God's creativity, image of God. And syempre, yung ngayon na God's plan at na merong creation, fall, and redemption. So, ang concept natin for today is who is God, the Redeemer God. The Bible tells one great story with a loving purpose behind it. God created the world good and made people to live with Him in joy and trust. But humanity chose to disobey God and sin entered the world, breaking everything in our hearts, our relationship, and creation itself. God did not abandon His plan. Instead, He lovingly planned redemption through Jesus Christ even before the world began. Salvation is not an accident or a backup plan. God is sovereign, wise, and gracious, carrying out His eternal purpose to save His people through Christ and bring Him things together under Him. At makita natin ito sa Isaiah chapter 48 verse 17. Ang sabi dito, "This is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God who teaches you what is the best for you, who directs you in the way you should go." At ngayon po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching. First teaching po natin na merong God's biblical plan. First teaching, God created the good creation. So, si Jesus Christ, ang ating Panginoon mismo, ginawa niya tayo or gumawa siya ng good creation upang sa ganoon, yung mga tao is mayroon silang mapagbabasehan. Sa ating second teaching naman, good combats the evil of fall. So, tinatalo rin pala ng mabubuti yung kasamaan. And syempre, ang dulot ng pagkatalo ng kasamaan is yung pag-fall nito. Sa ating third teaching naman, God completes redemption. So, si God, na-complete niya na yung redemption ng bawat isang tao. And ayun yung plano na ibinigay niya sa atin or yung binigay niya si God para sa atin. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, learn God's original design for creation. So, kailangan mong alamin kung ano nga ba talaga yung original na plano ni God para sa kanyang mga ginawang bagay, sa mga nakikita mong bagay ngayon. Kasi syempre, lahat ng bagay ngayon is may purpose, and syempre, lahat ng ginagamit mo may purpose yan. So, you have to learn the original design of God. Sa second application naman natin, limit the effect and power of the fall. So, minsan, kailangan din natin i-limit yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yung masyadong, pag madami na tayong blessings, nagkakaroon na siya ng parang, hindi na tayo nagiging thankful sa Kanya, or minsan, hindi na natin siya napapasalamatan sa lahat ng binibigay niya. So, syempre, kailangan na rin mabigay na maayos yun. So, sa ating third application naman, lead as Christ agent of redemption. So, syempre, sa buhay natin ngayon, si Kristo yung nagiging agent ng buhay natin. And syempre, para makuha natin yung redemption, nandiyan si Kristo upang gabayan tayo. So, sa ating discussion, what is the importance of knowing that we are now in the process of redemption? Para sa akin, sobrang sarap. Sobrang saya na malaman na into process na pala tayo ng redemption, kahit na sabihin natin, hindi wala tayong masyadong nagkakawang bagay para sa ating Panginoon na okay lang sa Kanya na papurihan mo siya, or minsan niya may nagagawa pa tayong mali. But then, pinaprocess niya lahat ng bagay para sa atin. And sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion natin ngayon na si God is hindi siya malamot.
Dahil kahit yung redemption na hindi naman natin deserve, ipinibigay niya pa rin sa atin. Sa second alternative question, how can you practically apply devotion? May apply ko sa sarili kong devotion natin ngayon sa pamamagitan na maging thankful kay God. And syempre, mas pag-aralan pa lahat ng bagay na ibinibigay niya sa atin upang sa ganun may sense lahat ng bagay dito sa mundo. So, ayun lang po for our today's discussion. Thank you for watching.